napakalakas na mutya, buhat raw sa palos. Papaano nga ba makukuha? Sulit nga ba ang pagtataglay mo ng bertud na ito? At ating kilalanin ang taong nagtatangan raw nito. Ano nga ba ang palos? Ang palos o igat o eel sa Ingles ay isang uri ng mahaba at madulas na isda na maaaring mabuhay sa tubig alat man o sa tubig tabang. Ang isdang palos ay kabilang sa order ng mga anguilliformes na mayroong mahigit sa 800 klase o species. Maraming klase ng palos, gaya nga ng electric eel, spiny eel, o ang pangkaraniwang palos na madalas nating mahuli sa mga lawa, ilog, palayan o tubigan o kaya naman ay mga lugar na kadalasang maputik. Ang palos din ay humahaba ng mula nga sa 5 cm hanggang sa 4 na metro at maaaring tumimbang hanggang sa 25 kilo. Madalas ang mga palos ay lumalabas lamang kung gabi at nagkukubli naman sa mga putik o bato sa umaga, kung kaya napakabihira lamang makakita nito. At batid mo ba kung papaano ang life cycle ng mga palos? Nagsisimula rin sila sa mga itlog. Pagkatapos ay magiging isang animoy silag na uod na didikit sa mga mamasamasang pader o kaya ay bato. Kasunod nito, sila ay magta-transform na sa pagiging silag na munting palos bago lubusang maging isang matured na igat. At dahil mabilis gumalaw ang mga palos, idagdag pa nga ang madulas nitong pangangatawan, napaka-challenging ng paghuhuli ng mga isdang ito. At ayon nga sa mga matatandang paniniwala, ang isdang ito na kung tawagin nga ay palos ay nagtataglay din pala ng isang mahusay na mutya. Isang bato na makukuha mo lamang sa katawan ng isang palos. Kung ito ay mapa sa kamay mo, tiyak na napakahusay mo na sa takasan o hindi ka agad-agad madadakip. Kahit pa nga, 10 o higit pa ang pumigil sa iyo. Kung aalisin mo lamang ang iyong suot na damit, ay tiyak hindi ka nila mahahawakan at mapipigilan dahil sa dulas at liksi mong taglay. Subalit hindi lahat ay pinapalad makakuha nito. Kung soswertehin ka lamang o ipagkakaloob ito sa iyo ng kalikasan. Pawang ang mga matatandang palos lamang ang nagtataglay ng bertud na ito o ang mutya ng palos. Isa nga si Leonardo Manicio sa pinaniniwalaang nagtatangan ng agimat o bertud na ito na mutya ng palos, na mas kilala nga natin bilang sinardong putik, na kahit ilang beses nangang mahuli ay nagawa pa ring makatakas. Maging ang inyong lingkod ay nakasaksi na ng taong nagtatangan nito. Sinubukan siyang igapos ng makailang ulit dahil lamang sa pustahan. Subalit makailang beses din siyang nakawala na hindi nakakalag ang pagkakabuhol ng mga tali nito. Ikaw, nakakita ka na ba ng antingero na may hawak o may tangan ng bertud o mutya ng palos? At nais mo rin bang makasumpong nito? Saan mo naman ito balak gamitin? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pinutol na paa ng rabbit? Kunin raw at ingatan? Isa palang napakabisang pampaswerte, lalo na nga sa mga sugalan. Halika at alamin kung papaano nga ba ito isasagawa. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang iba't ibang gamit ng paa ng rabbit na ikaw raw mismo ang pumutol at ang step by step kung papaano nga ba ito gawing mabisang pampaswerte. Maaring may tatanong mo siguro, bakit nga kaya naging pampaswerte ang hayop na rabbit? Isang uri ng hayop na nagtataglay ng mahahabang tenga, malalaking mata at malalakas na binti. Kadalasan nga silang ginagawang pet o alagang hayop sa bahay.
Subalit ang mga rabbit ay natural na namumuhay sa mga kagubatan, sa ilalim ng mga naglalakihang mga puno o sa ilalim mismo ng lupa. Ang mga rabbit rin ay mayroong mahigit sa 305 uri o breeds, kabilang na nga ang mga ligaw o pangkaraniwang lahi nito. Popular nga ang mga rabbit o binansaganding bunny sa halos lahat na bahagi ng mundo dahil maraming gamit ang hayop na ito. Mainam silang gawing damit, pagkain, alaga sa bahay at pinagmumulan ng ilang art inspirations. Ang lalaking rabbit ay tinatawag nga na Bucks, ang babaeng rabbit naman ay Ducks, at ang matatandang rabbit naman ay Coney at Bunny para sa mga maliliit pa lamang. Pinaniniwalaan din na sa kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ang mga rabbit daw ay naging kaibigan na ng mga tao sapagkat bago pa ang panahong ito, sila ay kabilang sa mga daga na nagiging pestes sa mga sakahan. Subalit bakit nga ba naging mabisang pampaswerte ang rabbit o ang paa ng isang rabbit? Ito ay sapagkat pinaniniwalaang dahil sila ay may kakayahang maglakbay sa ilalim ng lupa, nagagawa nilang makipag-ugnayan sa mga elemento o mga espiritong nananahan doon. Ang paggamit ng rabbit foot bilang pampaswerte ay nagmula pa nga sa African American beliefs na kung tawagin ay hoodoo, na maikukumpara nga natin dito sa panahon ngayon bilang isang kulto. Kung noon ang isang buong rabbit ay ginagawang pampaswerte, ng kalaunan ang paa na lamang nito ang pinagkakainteresan. Ito marahil ay dahil sa ibang hygienic na rason. Subalit huwag ka basta-basta humuli ng rabbit at kumuha ng paa nito dahil ang kaliwang paa sa hulihan ang sinasabing may taglay na bisa. Halika at ituturo ko kung papaano ito dapat isagawa. Sa ilalim raw ng kabilugan ng buwan na maaring Friday the 13th o pangkaraniwang Biyernes, magtungo ka sa sementeryo at manghuli ng rabbit. Sa ibabaw ng isang puntod o nitso ay putulin mo ang kaliwang paa nito sa likuran. Maaari mo pa itong pakawalan o kaya naman ay gawing pulutan. Pinaniniwalaan na higit itong malakas lalo na't ikaw mismo ang pumutol nito. Ibabad ito sa alkohol sa loob ng 2 araw. Pagkatapos ay ibabad naman sa borax o detergent booster sa loob din ng 2 pang araw, upang ito ay matuyo at malinis na rin. Huwag kang mag-alala, ang paa ng rabbit ay wala masyadong laman, kundi pawang mga ligaments, kung kaya mabilis din itong matuyo. Pagkatapos ay maaari mo na itong gawing keychain at magdadala sa iyo ng pambihirang swerte sa sugal, sa pag-a-apply sa trabaho o sa mga kompetisyon at gayon din sa kabuhayan. May tanong ka pa syempre, swerte rin ba ang mga nabibili mo lamang na rabbit foot sa mga tindahan o online? Opo, subalit hindi kasing bisa ng iyong personal na kuha. Hindi lamang magandang aksesorya, mainam na maging pampaswerte rin, di ba? Kaya ano pa ang inaantay mo? Humanap na ng rabbit's foot. Subalit palagi pa rin nating tatandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang natin sa buhay. Nasa sa atin pa rin ang ating ikakaasenso. Manalig sa Diyos at magtiwala sa ating kakayahan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa